May reporting ba kayo o presentation sa harap ng klase pero hindi mo alam kung anong gagawin mo? O baka kinakabahan ka pag nagsasalita ka sa harap ng maraming tao? Para sa'yo ang video na to. Hey guys! Welcome back to our YouTube channel, and for this video, pag-uusapan natin ang mga tips kung paano magre-report sa klase. Pero bago natin to simulan, make sure na naka-like ka na sa video natin at naka-subscribe ka na rin sa ating channel, at kung hindi pa, pindutin mo na ang subscribe button pati ang notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload. Kung hindi ka magaling sa isang bagay, ang ibig sabihin lang nun, magaling ka sa ibang bagay. Sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, ako po si Carlo Season, a licensed professional teacher major in English, and I am uploading educational and motivational videos for you. Nagsishare po tayo ng tips na magagamit sa school, sa pag-aaral ng English, sa pagsusulat ng thesis, sa pagtitake ng licensure examination for teachers, at marami pang iba. Kaya kung gusto niyo po ng ganyang klaseng content, hit the subscribe button and the notification bell, and always feel free to share our videos sa iba. By the way, this jacket is from The Blaze, the official student publication of NEUST. So shoutout sa lahat ng Blazers at sa lahat ng campus journalists sa buong Pilipinas at buong mundo. So sa video na to, magbibigay tayo ng 4 na tips, at ang unang tip ay master your topic. Huwag mong i-memorize, dapat alam mo by heart. At dapat lahat ng topic alam mo. Kasi kung group reporting yan, huwag lang yung naka-assign sa'yo yung aralin mo. Kasi usually, interconnected lahat ng topics na i-assign sa isang grupo. So, lahat ng topic, pati yung naka-assign sa mga kagrupo mo, aralin mo rin yon. Para kapag nagtanong sa inyo yung mga kaklase nyo o yung prof nyo, magtutulungan kayo sa pagsagot. Huwag ka lang din magbase sa module o sa textbook na binigay ng teacher. Maghanap ka rin ng ibang references. Pwede kang maghanap ng ibang sources sa Google, pero kung hindi mo learning style yung nagbabasa, pwede ka namang manood ng videos dito sa YouTube. At kung minsan, mas madali nga talagang maintindihan. Pwede mo pang i-adapt yung mismong way ng explanation ng mapapanood mo dito sa YouTube. Pero wag mo namang masyadong gagayahin, dapat original pa rin. Ngayon, paano kung may magtanong sa inyo, kaklase nyo man yan o prof, tapos hindi mo alam yung sagot? Kung crucial yung info like dates, process, o iba pa, aminin mo na hindi mo yun alam. Sabihin mo na magre-research ka at susubukan mong sagutin yon next meeting. Okay lang yon at hindi madi-disappoint doon yung prof nyo. Actually, baka matuwa pa siya on how you handled that certain situation. Tip number 2, prepare your visual aids. Manila paper, cartolina, PowerPoint, Canva, bahala ka. Depende yan sa sitwasyon. Pero kadalasan, PowerPoint naman ang ginagamit natin. At ito lang ang reminder kapag gumagamit tayo ng PowerPoint, huwag mong ilalagay lahat ng information sa PowerPoint presentation mo. 1 sentence lang, pwede na. Tingnan nyo ang kaibahan nito dito. O diba mas maganda yung konti lang yung information para mas magandang tingnan at catchy yung maging visual aid nyo. Bukod doon, pag konti lang yung nakasulat sa PowerPoint nyo, mas marami kayong maidadagdag na explanation. So parang master nyo na talaga yung topic nyo pagka ganun. Pero pagka nakalagay na lahat sa PowerPoint, o di parang babasahin nyo na lang. Minsan nga, binabasa ng English tapos sinatranslate sa Tagalog, which is hindi sana dapat ganun. Pwede rin maging visual aid ang videos. Pwede kang maghanap ng videos dito sa YouTube na mag-e-explain ng topic nyo. Mas exciting din yon at pwede siyang mag-catch ng attention. Tip number 3, make your presentation unique. Kakaiba. Pwede ka magpalaro para masaya. Ganyan naman yung gusto natin pag nagkaklase, di ba? Yung may games, may palaro, exciting. So, gawin mo din yon pag ikaw ang magre-report. If possible, pwede kang magpamigay ng prizes, o kaya naman pwede mo siyang gawin parang talk show style, o kaya maglagay kayo ng konting skit, or basta isang bagay na tatatak sa presentation nyo, na hindi lang kayo basta nag-lecture na parang PowerPoint din nagbasa. Kasi kapag may kakaiba dun sa presentation nyo, plus points yun sa prof, at matatandaan ng prof panigurado yung grupo nyo. Number 4, at ito yung sa palagay ko na tip na kailangan natin, lalo na kung mahiyain ka, huwag masyadong seryoso. In a sense na huwag kang masyadong matakot magkamali.
Tandaan mo, okay lang magkamali sa reporting, kahit magkamali ka sa grammar mo, kahit magkamali ka sa information na sasabihin mo, kahit na mautal ka, kahit na ma-mental block ka, okay lang yon. Okay lang magkamali kasi ang classroom ay intended talaga para maging safe environment, safe place to practice our skills. Ang classroom, yan talaga yung pinaka-practice session natin sa totoong buhay. So parang sa reporting, pinapractice tayo kung paano tayo magiging confident sa pagsasalita para pag lumabas na tayo sa classroom, doon na tayo sa totoong buhay, halimbawa nag-job interview na tayo, o kaya kung naimbitahan tayo mag-talk sa isang seminar, o magpe-present na tayo ng business plan or business update sa ating kumpanya pag nagtrabaho na tayo, prepared tayo at sanay tayo kasi na-practice natin sa classroom. Kaya keep in mind na yung mga mangyayari sa classroom, hindi pa yan ganun talaga kaseryoso. Practice session pa lang yan, kaya hindi naman ine-expect ng lahat na perfect yung magiging presentation mo. Meron tayong room for improvement. Actually, kung yung unang presentation mo ay hindi talaga maganda, okay lang yon kasi makakapag-comment yung prof mo, yung mga kaklase mo, o kaya makakapag-reflect ka din sa naging performance mo. Saan ba ako nagkamali? Saan ba ako nagkulang? Anong dapat kong gawin para maging better ako next time? Joke lang. Pero applicable din yan sa reporting. Doon naman tayo natututo. Pag nagkakamali tayo, nalalaman natin yung room for improvement. So next time, babaguhin mo yung strategy mo, mag-improve ka. Kaya sa mga estudyante naman, pag may nagkamali sa nagre-report, wag naman nating pagtawanan. Pinagpuyatan nila yan, pinaghandaan nila yang mabuti. At kung hindi talaga natin makontrol ang sitwasyon at pagtawanan talaga tayo ng iba, kung ikaw naman ang nagre-report, chill ka lang, okay? Huwag mong masyadong seryosohin yung mga bagay-bagay. Just go with the flow. Don't take things too seriously para hindi ka mahirapan. Makitawa ka lang. Ano ba kung nagkamali ka? Mag-i-improve ka naman next time. So yun lang muna ang tips natin at sana nakatulong sa inyo at pwede nyong i-apply yan sa next reporting nyo. For tips naman kung paano mismong i-deliver yung report, yung mismong way ng pagsasalita, paano ka maging confident, paano maging maganda yung boses mo, yung dating ng pagsasalita mo, yung intonation mo and everything, ibang topic na yon kasi sakop naman na yun ng public speaking. Kung gusto mo ng ganyang video, comment mo sa baba at gagawa tayo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, make sure na nakasubscribe ka na dito sa ating YouTube channel para updated ka kapag may bago tayong videos. At kung meron kang mga kaibigan, kaklase, na sa tingin mo matutulungan din ng channel natin, feel free to share our videos dahil ang sabi nga, sharing is caring. Again, thank you so much for watching guys and see you on our next video.